fishing vessel. Sila yung maabot doon sa Scarborough shows. Wag mo na lang. So, yun nga. Bali 37 deep sea fishing vessels sila, plus dalawa na galing kay Mayora. So, 39 or more or less 40. Bawat isang vessel, ang tripulante daw noon 30 to 25 to 30. So, yun yung affected. Na-experience nila yung kinakanon, tapos yung pinapaikutan ng ganon. Ngayon sa Santa Cruz, mas drama yung kanila kasi talagang ilang beses daw silang kinakanyon hanggang nasisira na yung bangka nila. So talagang since then, huminto na ang Santa Cruz. Pero ang Masinloc, malalakas ng loob, tuloy-tuloy pa rin sila. Minsan hinaharang sila, minsan daw nakakalusot. So makikita nyo lahat bukas. So bali ang Santa Cruz, parang nasa 400 families yung affected. Tapos ang Masinloc nasa 1,000 plus. Families po yun o hindi individual? Yun na. Kasi karamihan naman yun, tatay lang ang namamangka eh. Oo. So masasabi natin po na mahigit 1,500 mangingisda. Yes, yes. At saka ano po, talagang ang laki daw ng nawala. Nung araw, kumikita daw, malaki daw ang kita nila eh. Pag sandali lang, kasi sa sila yung sumisisid, doon daw kasi maraming nasisisid dahil panay bato. So, malaki ang kita nila. Tapos biglang ang ganon. Ang Santa Cruz talaga, nung water cannon sila, huminto na sila. Ang Masinloc talagang sumusugal. Minsan ikakanon, atras sila. Ganon. Yung Masinloc talagang tumigil, kaya hirap na hirap sila. Ano pong alternative na kabuhayan ng mga sa Masinloc? Sa ngayon nga, wala. Doon lang sila sa mababaw na. So, lessen talaga yung income. Ang isang sinasabi nga nila sa akin at ako rin ay sumasang-ayon, kung mabibigyan sila ng gobyerno ng mga payaw, yun yung, dito lang, katulad dito sa amin sa Botolan, merong 6 na payaw sa amin. Yun yung naiipon doon ng isda, tapos kinuhuli na lang nila. So, hindi na kailangang pumunta ng Scarborough or sa malayo. So, yun ang pinakamagandang alternatibong hanap buhay nila. Kasi, doon sila, yun ang alam nila eh. Hindi natin sila pwedeng turuan na magganito. Talagang maliliit pa sila, mangingisda ng magulang nila, hanggang ilang minana nila. Masaya naman sila, naiintindihan nila na kailangan nating ipagtanggol yung atin. Naiintindihan nila yon. Naiintindihan nila na naapektuhan ang hanap buhay nila. Pero sabi ko nga, malay nyo ka kung dumating ang time, may balik talaga sa atin, di talagang mas maginhawa yung pangingisda nyo. Pero naiintindihan nila. Nasabi ko, syempre, ang gobyerno, pinaglalaban lang kung ano yung karapatan natin, yung ano yung atin. Naiintindihan naman lang, mababait naman ang mga ano namin. Wala kayong maririnig na, kanina lang, akala ko may magagalit sa akin di ba, na bakit kasi ginanyan pa yan, pero wala, lahat sila naiintindihan nila na atin yun, na pinaglalaban lang natin kung ano yung atin. Ano po yung inisunod tinutulong po ng LGU? Hindi ko na natanong. Pero hindi naman kasi silang walang-wala dahil nga nakakapangisda pa rin. Nabawasan lang. Kung dati nakakapuno sila ng cooler nila, talagang hindi na. Hindi naman totaling wala. Meron na, nakakaraos pa din. So ibig niyo pong sabihin, ultimo mga mangingisda natin nakakaranas na rin ng water cannon? Hindi lang yung mga malalaking barko na sila. Kasi deep sea fishing sila, yung malalaking barko na yun. Meron kasi sa amin ng mga, yung may barko, may mga tripulante yon 25 to 30 to 35 ang tripulante bawat isang barko. So malalaki talaga. Mga na-expect ko bukas after nung public consultation. Siyempre, ako, always positive. Kasi si speaker yan Diba? Kilala ko naman si speaker kung paano ka-generous. So alam mo, sabi ko nga doon sa mga fisher folks, huwag kayong mahihiyang magsalita. Kasi hindi kami uutusan ni speaker para lang mamulitika. Alam namin si speaker kung paano. Basta nagtrabaho talagang, sa amin nga ngayon lang nangyayari na lahat ng tulong ng national government nakakarating sa baba. Talagang pati hospitalization, natutugunan, talagang I'm sure maganda magiging resulta bukas. Yung nararanasan po ng mga fisher dito lang po mga ibig sabihin hindi lang siya nabibidyoan pero matagal na sila. May mga video sila sabi ko nga, Joy, yung mag-ready tayo ng TV na malaki. Buti na tanong mo. Yun. Meron sila mga picture nung kinakanon sila. Kasi hindi mo lumalabas sa balita yan ganun ba? puro Philippine Coast Guard lang. Coast Guard lang po na kita namin na Sa
Sila. Na water cannon sila. Parang last year pa o yung pinakahuli na February. Yung Santa Cruz. Parang February yung huling na water cannon May sila. nasaktan ba doon po? May nasaktan? Hindi naman daw, hindi naman. Basta nakita lang nila yung sasakyan daw ng Coast Guard, natanggal yung bubong. Kaya talagang umatras na sila. Dahil sabi nila, seryosong delikado na. So, umatras na sila. They were escorted. Coast Guard, oo. Kasama lang Coast Guard. How are you feeling mas malaking loads during the river? Wala din eh. Kasi nandun nga yung pangisdahan talaga eh. So, yung kahit sila man, payaw talaga. Kasi dito sa amin sa Botolan, yun din yung experience ko. Pagka walang malaot, pero sa payaw, talagang bihira na walang laman. Wag lang yung may maunahang kukuha. Ano yan? Yung parang nilagyan ng mga harang. Tapos, Para sa kumuha ng parang yun. Na may net. Ayun, baklad. punong Parang sa ganun, Bisaya. Payaw, baklad yun, isa yun. Parang may kawayan, tapos may dahon siya, tapos may net. Doon pumapasok ang mga isda. Pag pumasok, hindi na nakakalabas. So, yung mga payaw dito sa amin, umaga't hapon, nakaka-harvest sila eh. So, yun talaga ang magandang itulong ng gobyerno sa kanila. Nanay Beng, reaction ng China na result natin doon sa Arizona? Ha? Ano pong reaction ng mga result natin doon sa Arizona? Hindi, kaya nga talagang umiwas na sila eh. Ang Masinloc, nung nagkaroon ng gano'n nung isang araw, umistop sila. Sila yung bagong affected na talagang hindi nila alam kung anong gagawin. Kasi yung Santa Cruz, nakapag-adjust na. Dahil nung huli silang water cannon, natakot na sila, wala nang bumapunta doon. Nakakapagpangisda pa rin, pero sa malapit na lang. Yung Masinloc, kailan lang huminto, nitong gumagrabe ng sitwasyon. Pero ang maganda nga, naiintindihan nila yung punto ng Pilipinas na ipinaglalaban lang natin yung atin. Naiintindihan nila. Yung hindi, kasi kung minsan isipin mo, baka galit sila na wala nang hanap buhay. Pero since na-experience sila ng kinakanon sila, naiintindihan nila na pinaglalaban lang naman ng gobyerno natin yung atin. Kaya mamabait, wala kang makitang ano. Pero meron kanina talaga naluluha siya. Kasi sabi niya, ma'am, ito na yung hanap buhay ko eh. Wala akong hanap buhay. Meron nga kami isang kapitan. Hanggang ngayon, lumalaot pa eh. Talaga. Kasi sabi niya, sa sweldo ng kapitan, magkano lang? Kulang pang pambili ng kape. Ngayon, pag lumalabas ako, kita ko 500, at least yung pamilya ko, may pangkain na maghapon. Kasi hindi na talaga sila umano doon. Yun yung sa Santa Cruz. Okay? O sumayaw kayo ha! Thank you! Nanay Beng, isa na lang po, ano po ang mensahe nyo sa mga kapwa natin Pilipino? Bilang kayo po ay taga dito talaga sa Botolan, Zambales, nakikita nyo po yung tunay na kalagayan ng ating mga mangingisda. Ano po ang masasabi nyo sa mga kapwa natin na Pilipino na ngayon may agam-agam pa kung kanino papanig, kung sa bansa ba natin o sa China? Hindi naman ako naniniwala na hindi kumakampi sa bansa natin. Siyempre lahat tayo, deep inside, mahal natin ang Pilipinas. So sana magsama-sama tayo dito kasi nga may nasasakripisyo, may naapektuhan. Pero in the end, pag hindi natin ipaglaban at ipamigay na lang, baka mamaya yung buong Pilipinas na wala na. 'Di ba? So maganda po itong hakbangin talaga ng Pangulo na ni Speaker. Maganda po ito. Lalo na kami, nandito lang kami. Bukas makalawa, baka wala na kaming beach. 'Di ba? So lahat naman tayo mahal ang bansang Pilipinas. Gaano ka-aggressive na yan ang China compared to sa Pilipinas? Nakabantay daw sila talaga. Nakabantay na sila. Kaya itong huli nga, talaga nag-decide yung Masinloc na hindi na lalapit. Dati kasi sumusugal sila, punta, nakalusot. Tapos pagka hinabol, hindi na babalik ng ilang araw. Pero sila ngayon, decided na silang huminto na muna. So ibig sabihin, iba yung nakita na nilang ng Masinloc. Parang last week lang. Bago na, after nangyari yung event, yung 100 fishermen po na pumunta po sa yes, oo. Pero yung Santa Cruz, nung huling kinanon sila na sobrang lakas ng kanon, hindi na sila bumalik. Natakot na talaga sila. Matagal na, parang kung hindi last year, February. Pero meron silang mga video. Meron sila. Sabi ko, pakita niyo yan bukas. Thank you. Masakit sa inyo as a congressman yung
ginaganito yung inyong mga nasasakot? Ay, syempre, nalulungkot ako. Hindi ako nasasaktan, nalulungkot ako. Kasi parang, yan na yung kabuhayan nila. Sabi ko nga, maliliit pa sila. Tatay nila, yun ang hanap buhay. So, hopefully, maayos din. Hanggang saan nyo po ipaglalaban itong laban natin? Hindi naman laban ito para sa akin. Ito ay hanggang kaya nating i-negotiate ng maayos, samahan ng dasal, at yung support ako sa Fisher folks. Maraming salamat po, Congressman. Nanay Bing, maraming salamat po. Yes po.